May kinalaman ka ba sa nangyari kay na tatay? Napadaan lang ako. Nadamay pa nga ako sa aksidente, oh. Minalas pa nga ako, eh. So, iba tong baril na to? May lisensya yan. Dahil bodyguard ako ni Ma'am Nushi at ni Ma'am Morgana. Kasi yata si Dad. Oh, so? Nasabi ko sa kanya na may secret ako. Gaga ka ba? Ba't mo ginawa yun? Abala sila sa pagkamatay ni Justine at paghahanap kung sinong bumangga sa kotse ni RJ. Hindi ka na mag-alala. Kung sino man yung bumangga sa kanila, sana mamatay na siyang hayop siya. Pag-gising po ninyo, itutuloy po natin yung plano natin pumunta sa US. Pinipressure mo si Daddy. Binibigyan ko lang naman siya ng hope eh. Masama ba yun? In his condition, do you really think aabot siya sa trial? Dad? Nakita ba nila kung sino yung bumangga sa kanila? Opo. Lalaki. Moreno, matangkad. Pero hindi po nila namukhaan dahil nakasuot po ng hoodie at mayroon pong cap. Hindi kaya si Carlos yun? Ano, ikaw ba ang bumangga kay RJ? Oo nga eh. Pero hindi pa napurin hayop na yun. Pero at least, natuluyan mo ang target ko. Pero bakit kaya hindi siya nagsasalita? Hindi ko alam. Pwede bang maging masaya ka na lang na gising na siya? May pabor ako sa'yo. Patayin mo si RJ hanggat may pagkakataon ka pa. Hello? Hello? Hindi kita marinig. Hello, Moira! Sa tingin niyo po ba na yung sasabihin po ni Justine na sabi niya na po kay tatay? Naku, anak. Tatay mo lang makakasagot niyan. RJ, are you okay? Ay! Anak ko ba si Zoe? Answer me! Hindi! Hindi mo anak si Zoe! Sino ang tatay ni Zoe? Sino? Ayaw mo sumagot, ha? Robert, wag! Robert, wag! Robert! Alam ko na. Ang alin, pare? Pare, get the crash card. Prepare mo na sa kwarto. RJ, are you okay? What's going on? Hindi ikaw ang kailangan ko. Ibalik mo ako sa kwarto. Nasaan si Lynette? Si Lynette ang kailangan ko. Sige na, Morgana. Ako nang bahala. Balik mo lang ako sa kwarto, Ray. Tsaka na, Ray. babalik ko na muna sa kwarto. Sige na. Mukhang masama ang tama sa ulo ni RJ. This is good. Kahit sabihin ni Carlos ang sikreto namin kay RJ, walang maniniwala sa dalawang siraang ulo. RJ? RJ, salamat gising ka na. RJ, maiwan ko na muna kayong dalawa. Lynette, kung may problema, text mo lang ako. Sige, salamat, Tokri. RJ, kamusta pakiramdam mo? Ha? Okay ka lang ba? May kailangan ka ba? RJ, ano ba nangyari? Lynette, bumalik na ang alaala ko. I can remember everything now. Talaga? Salamat naman sa Diyos. Salamat mo. Balik na yung alaala ko, RJ. At naalala ko na kung ano na-discover ko bago ako na-aksidente. Ano yun? Hindi ko anak si Zoe. Hindi ako ang tatay niya. RJ, anong ibig mong sabihin na hindi mo anak si Zoe? Naalala ko na lahat, Lynette. Malinaw na sa akin kung bakit ako na-aksidente. Dahil nalaman ko na hindi ko anak si Zoe. Hindi ko siya totoong anak. At yan ang matagal na tinatago sa akin ni Moira. 0%? Hindi match si Zoe at saka si Annalyn? Are you sure complete ang specimen? Yes, Doc. May specimen from Zoe's mother and Annalyn's mother. Ibig sabihin, hindi sila magkapatid? May paternity test na kami ni Annalyn. Nag-match kami. May DNA siblingship test si Zoe at saka si Annalyn. At hindi sila nag-match. Lalo pang napatunayan yun dahil sa DNA test namin ni Annalyn. Siya lang ang anak ko. Hindi si Zoe.
Niloko ako ni Moira. Pinaniwala niya sa akin na anak ko si Zoe. Pero nung nalaman ko ang totoo, nag-away kami. Sino ang tatay ni Zoe? Sino? Ayaw mo sumagot, ha? Robert, wag! Robert, no, wag! Kaya, nung sasabihin ko na kay Zoe, pinigilan niya ako. Kaya niya ako natulak sa hagdan. RJ, si Zoe, alam ba niya yung totoo? Nasabi ba sa kanya ni Moira? Sa tingin ko, hindi alam ni Zoe. Sa tingin ko, itinago sa kanya ni Moira yun. Anong gagawin ko, Lynette? Buong buhay, inakala ko na si Zoe ay anak ko. Mahirap tanggapin na hindi ko siya kadugo. Masakit sa akin dahil mahal ko siya. She's my princess. My firstborn. Tapos, lahat yun masisira lang dahil sa panluloko ni Moira. Kung masakit para sa akin na malaman to, paano pa kaya kay Zoe? Paano tatanggapin ni Zoe na hindi pala ako ang totoong ama niya? RJ, at sa tingin ko, kailangan mo ito pag-isipan ng mabuti. Baka naman kasi, hindi mo na kailangan sabihin kay Zoe yung totoo. Kasi katulad naman nung sinabi mo, diba? Minahal mo siya na parang sarili mong anak. Buong buhay mo, yun ang akala mo. Na totoong anak mo si Zoe. Pero RJ, totoong anak mo siya. At yun din ang alam ni Zoe, na ikaw ang tatay niya. Baka mas makakabuti kay Zoe kung hindi na niya malaman yung totoo. RJ, alam mo kung minsan tayo, kailangan natin maging selfish para hindi natin masaktan yung mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na kapag alam natin na masasaktan natin sila o tuluyan na silang mawawala sa buhay natin. RJ, wala na si Moira. Kayong dalawa na lang ni Annalyn ng pamilya ni Zoe. Hahayaan mo ba siya na tuluyan ng mawala sa buhay mo? RJ, tatanungin kita. Hindi ko alam. May nabago ba nung nalaman mo yung totoo? Nabawasan ba yung pagmamahal mo kay Zoe? Wala. Siya pa rin yung Zoe na pinalaki ko, inalagaan ko, pinotektahan ko. Oh, ayun naman pala eh. Alam mo, RJ, kung ako lang, hindi ko na lang sasabihin kay Zoe. Sa ngayon, katulad ng sinabi ko, wala na si Moira para itama mo lahat ng pagkakamali niya. Si Zoe, okay naman siya ngayon, diba? At okay na rin silang dalawa ni Annalyn. Mas makakabuti kung mo na lang sabihin kay Zoe yung totoo sa ngayon. RJ, huwag mo nang ayusin ang isang bagay na hindi naman sira. Baka naman kasi sa kagustuhan mong maayos lahat ng pagkakamaling ginawa ni Moira. Baka ito pang makasira sa inyong dalawa ni Zoe. Thank you.